Magandang araw po sa lahat ng mga Kristiyano at sa mga makikinig. Ang aking pong mensahe at pahayag ay may kaugnayan sa mga kontradiksyon na mga talata ng Biblia. Maraming mga pastor at mga ngaral ng simbahang Kristiyano ang naniniwala na ang mga aklat at mga talata ng Biblia ay walang kontradiksyon. Sa ating henerasyon ngayon, sa patuloy na pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, ito po ang aking pananaw at paniniwala. Ang mga aklat at mga talata po ng Biblia ay mayroong mga kontradiksyon. Bakit po? Sapagkat si Moises, ang mga propeta at ang Panginoong Hesus ay sinugo ng Diyos sa iba't ibang panahon. Kaya sila ay mayroong mga bago at lumang aral at turo na angkop sa kanilang henerasyon. Basahin po natin ang ilan sa mga talata at aklat ng Biblia ang mga kontradiksyon. Ang aklat ng Lumang Tipan. Ito po ay tumutukoy sa lumang pakikipagtipan ng Diyos kina Abraham, Isaac, Jacob, kina Moises at sa mga propeta. Ang aklat po ng Bagong Tipan, ito ay tumutukoy sa bagong pakikipagtipan ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na kanyang anak at sa mga apostol. Muling ipinakilala ng Panginoong Hesus at mga apostol ang Diyos bilang isang mabuting ama. Nagturo sila ng mga bago at lumang aral. Gayon din si Hesus at ang mga apostol. Ang dahilan kung bakit po mayroong kontradiksyon ang mga aklat at talata ng Biblia. Sapagkat sina Moises nga, mga propeta at ang Panginoong Hesus ay sinugo ng Diyos sa magkaibang panahon at sila ay mayroong mga bago at lumang aral. Sa mga sinugo ng Diyos, ang Panginoong Hesus lamang ang tunay na nakakakilala sa Diyos sapagkat siya ay anak na bumaba mula sa langit. Ang kanyang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Ang luma po ay kontradiksyon ng bago. Sa paghawak mo pa lamang ng Biblia, ay malalaman mo na ito'y may kontradiksyon. Sapagkat ang Biblia ay may dalawang bahagi. Ang luma at ang bago. Mayroon ba sa inyo ang naniniwala na ang luma at ang bago ay magkasing kahulugan? Marami po ang kontradiksyon sa mga aklat at talata ng Biblia. Magbibigay lamang po ako ng ilan. Kayo na po ang bahalang tumuklas ng iba pang kontradiksyon sa mga aklat at talata ng Biblia. Ito po ang ilan sa mga kontradiksyon. Sa aklat po ng Genesis, Kabanata 11, talata 5 hanggang 7. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod
at ang turing itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon nagkakaisa silang lahat at isa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluhat at gagawa sila ng kanilang anumang maibigan. Ang mabuti puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. Ang kontradiksyon sa unang Korinto, Kabanata 14, talata 33. Sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan, kundi sa kapayapaan. Sa aklat po ng Exodo, Kabanata 20, talata 5, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang yan. Sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ng kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Sa aklat po ng Deuteronomio, Kabanata 5, talata 9, huwag ninyo silang paglilingkuran, niyuyukuran, pagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Ang kasalanan ng mga magulang na namumuhi sa akin ay sisingilin ko sa kanilang mga anak hanggang sa ika-3 at ika-4 na salinlahi. Sa aklat po ni Jeremias, Kabanata 2, talata 9, kaya susumbatan ko ang aking bayan at usigin hanggang sa kaapu-apuhan. Sa aklat po ng Pahayag, Kabanata 2, talata 23, papatayin ko rin ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat sa puso't isip ng mga tao. Gagantiin ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Ang kontradiksyon sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 24, talata 16. Ang ama ay di dapat pagdusahin sa kasalanan ng anak, ni ang anak sa kasalanan ng ama. Kung sino ang may sala, siyang dapat magdusa. Sa aklat po ni Mateo, Kabanata 10, talata 23. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Sa Pahayag 22, talata 7, makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako. Mapalad ang tumutupad sa mga hulang nilalaman ng aklat na ito. At marami pa kayong mababasa tungkol sa huling araw o katapusan ng mundo. Subalit ito po ang kontradiksyon. Sa aklat ni Mateo, Kabanata 24, talata 36. Ngunit walang nakakaalam ng oras at araw ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang ama lamang ang nakakaalam nito.
Kaya nga, marami nang humula sa pagdating ng Panginoong Hesus at sa katapusan ng sanlibutan. At marami pang patuloy na humula sa pagbabalik ng Panginoong Hesus bilang wakas ng panahon. Ngunit lahat sila ay nabigo sapagkat ang Diyos Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mahalaga, tayo ay laging handa. Baka ngayon, bukas, sa makalawa o sa isang linggo, ay bawian ka ng buhay o mamatay nang hindi nakahanda. Sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 1, talata 7. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Sa Kawikaan pa rin, Kabanata 14, talata 27. Ang pagkatakot kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa kamatayan. Ang kontradiksyon, walang kalakip na takot sa ang kontradiksyon sa unang aklat ni Juan, Kabanata 4, talata 18. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Kaya nga, ang turo at aral ng Panginoong Hesus sa ating henerasyon, ang pagmamahal sa Panginoon at sa kapwa ay simula ng karunungan, hindi pagkatakot. Lumapit tayo sa Diyos, huwag tayong matakot, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay banal. Sa aklat po ni Jeremias, Kabanata 6, talata 16. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas. Alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Ang kontradiksyon po sa aklat ni Juan, Kabanata 14, talata 5 hanggang 6 o hanggang 6. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya nga, hindi na kailangan na tumayo tayo sa mga panulukan daan para hanapin ang dating landas. Binago na ng Panginoong Hesus ang dating landas. Nilagyan niya ng ilaw, sinemento, at itinuwid para madali tayong makarating sa Ama. Noon, kapayapaan lamang ang kanilang makakamtan. Sa Panginoong Hesus na siyang daan at bagong daan sa ating henerasyon, binigyan niya tayo ng mabuting daan, ng buhay at katotohanan. Sa aklat po ng Bilang, Kabanata 15, talata 35 hanggang 36. At sinabi nga ni Yahweh kay Moises, dali siya sa labas ng bayan at batuin ang lahat hanggang mamatay. Gayon nga ang ginawa nila. Ang kontradiksyon po sa aklat ni Juan, Kabanata
talata 7. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus. Kaya't sila ay tinitigan ni Jesus at sinabi ang ganito, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Nangangahulugan ba ito na ang Ama at ang Panginoong Jesus ay magkaiba ang damdamin? Hindi, sapagkat ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng Anak. Hindi lamang kilala ni Moises at ng mga propeta at mga Israelita ang tunay na Diyos. Sa aklat po ni Job, kabanata 1, talata 6, dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Ang kontradiksyon po sa aklat ni Mateo, kabanata 7, talata 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Si Satanas ba ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Hindi, kaya't hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi nakikilala ng mayakda ng Job ang tunay na Diyos, sapagkat hindi niya napakinggan ang mga salita at hindi niya nakita ang Panginoong Hesus. Kaya't hindi niya nakilala ang Panginoong Hesus at hindi niya nakilala ang tunay na Diyos. Sa aklat po ng Genesis, kabanata 6, talata 5 hanggang 7. Nakita ni Yahweh na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong inisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang paglalang sa tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa patuloy ninyong pagbabasa ng Biblia, maraming aklat at talata ng Biblia sa Lumang Tipan ang ginawa ng Diyos na pagpatay sa mga tao at hayop. Ang kontradiksyon po nito sa unang aklat ni Juan, kabanata 4, talata 8. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Alam natin na ang Diyos ay pag-ibig. Kapag pinatay niya ang kahit na isa sa kanyang mga anak, hindi siya ang pag-ibig. Sa unang aklat ni Pedro, kabanata 1, talata 15 hanggang 16. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Ang Diyos ay banal at hindi maaaring magkasala. Sa oras na pumatay siya ng kahit na isa sa kanyang mga anak, mawawala ang kanyang kabanalan. Sa aklat ni Lucas, kabanata 36, maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Alam natin na ang Diyos ay mahabagin, kaya't hindi niya magagawa ang pumatay. Sa aklat ni Lucas, kabanata 6, talata 43. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. Alam natin na ang Diyos ay mabuti at alam rin natin na
masama ang pumatay. Kaya't hindi niya magagawa ang pumatay. Sapagkat sa batas ng Diyos, bawal ang pumatay o huwag kang papatay. Ang karunungan ni Solomon, Kabanata 1, talata 13. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Sa aklat ni Juan, Kabanata 17, talata 25. Makatarong ang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Walang makakamit na katarungan sa mga digmaan at mga salot, sapagkat nadadamay pati ang mga batang pinagkariyan ng Diyos, pati ang mga walang kasalanan. Kaya't hindi kalooban ng Diyos ang digmaan, patayan, mga salot, o ang COVID, o ang mga biological weapon, o mga sandatang nakamamatay sa tao. Sa aklat po ni Jeremias, Kabanata 23, talata 11. Ang puot ni Yahweh ay parang bagyong nagngangalit. Animoy nag-aalim po yung ipo-ipo na kanyang pababagsakin sa masasama. Sa aklat po ni Nahum, Kabanata 1, talata 2. Si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Naghihiganti siya sa kanyang mga kaaway at inilalaan ang kanyang puot sa mga kalaban. Sa aklat ng Kawikaan, ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang panibughoy may iba yung lupit. Ang kontradiksyon, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman, pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahagi, at pagkakampi-kampi. Ang Diyos ay espiritu at walang laman. Ang sinasabi sa Galatias, Kabanata 5, talata 11 hanggang 20, ay mga gawa ng laman. Sa aklat po ng Deuteronomio, Kabanata 14, talata 2. Kayo ay lahing nakatalaga sa Kanya, pinili mula sa mga bansa sa daigdig para maging Kanya. Ang kontradiksyon sa Gawa, Kabanata 10, talata 34. At nagsalita si Pedro, ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Sa aklat po ng Roma, Kabanata 2, talata 11. Sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Noong una, ang mga Hudyo ay naniniwala na ang bansang Israel ay siyang itinatangi ng Diyos. Ngunit nang dumating ang Panginoong Hesus, ay muli niyang ipinakilala ang Diyos na walang itinatangi. Ang mga Hudyo at mga Grego ay mga anak ng Diyos. Ang mga Hintil ay mga anak rin ng Diyos. Sinugo ang Panginoong Hesus para sa kaligtasan ng lahat ng tao. At bilang pastol ng mga Kristiyano, naglagay siya ng mga pastol na mga ngasiwa sa mga Kristiyano. Kaya't hindi dapat nag-aaway-away ang mga Kristiyano at nagkakampi-kampi. Kay Pablo ako, kay Pedro ako, kay Juan ako, kay Apollo ako. Ang sinugo ng Panginoong Hesus ay 72 mga alagad at sila'y pinagdala-dalawa. At sinugo rin ng 12 apostol
para mangaral ng ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Kaya't hindi dapat nagtatalo-talo ang mga Kristiyano. Nagpapatunay lamang ito na hindi nyo kilala ang tunay na Diyos. Ang Diyos ang nakakaalam ng mga pagbabago ng kanyang mga panukala para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan, hindi lamang ng mga Hebreo at mga Hudyo. Huwag ninyong tularan ang mga Hudyo at mga Hebreo na nilalait noong una ang mga hintil. Subalit ngayon, tayong mga hintil ay kabilang sa harapan ng Diyos. Huwag ninyong nilalait ang ibang mga reliyon dahil sa kanilang tradisyon, kaugalian at mga kapistahan. Sa kanilang pagsamba, ang Diyos ang may panukala sa mga dumarating na mga pagbabago. Sa aklat po ng Genesis, Kabanata 9, talata 4, isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain sa karning, ang karning hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Sa aklat po ng Levitiko, Kabanata 11, talata 1 hanggang 3, at talata 9. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ganito ang sasabihin ninyo sa bayang Israel, sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakain ninyo ang mga hayop na biyak ang kuko at ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura. Sa mga nilikang nasa tubig, maging alat o tabang, ang maaari lamang ninyong kainin ay mga isdang may mga palikpik at kaliskis. Ang kontradiksyon po nito sa aklat po ng Genesis, Kabanata 1, talata 31. Pinagmasdan ni Yahweh ang lahat ng kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Sa aklat po ni Mateo, Kabanata 15, talata 16 hanggang 17. At sinabi niya, kayo man ba'y wala rin pang-unawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at idinudumi? Sa aklat po ni Lucas, Kabanata 10, talata 8. Kapag tinanggap kayo sa isang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Sa unang aklat po ng Korinto, Kabanata 10, talata 25 hanggang 26. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon. Sa aklat po ng Genesis, Kabanata 17, talata 1. Nang 99 na taon na si Abraham, napakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Sa aklat pa rin po ng Genesis, Kabanata 26, talata 2. Napakita si Yahweh kay Isaac ang sabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Doon ka tumira sa lupaing ituturo ko sa iyo. Sa aklat pa rin ng Genesis, Kabanata 32, talata 30. Sinabi ni Jacob, nakita ko ng mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako, at tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sa aklat pa rin ng Genesis, Kabanata 35,
talata 9. Pagbabalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling napakita sa kanya ang Diyos at siya'y pinagpala. Ito po ang kontradiksyon ng mga talata. Sa aklat po ni Juan, Kabanata 1, talata 18. Kailanmay walang nakakita sa Diyos. Subalit, ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Sa aklat pa rin ni Juan, Kabanata 6, talata 46. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Subalit, bakit nakasulat ang mga talatang unang aking binasa? Sapagkat hindi nakikilala ng mga may akda o ng mga propeta ang tunay na Diyos. Kung ano ang sinabi nila, kung ano ang itinuro nila, ay sinabi ng Diyos at itinuro ng Diyos. Sa aklat po ni Ageo, Kabanata 1, talata 3, sinabi ni Yahweh sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Sa aklat po ni Jeremias, Kabanata 7, talata 30. Napakasama ng ginawa ng mga taga-Huda. Ang mga Diyos-Diyos ang kinasusuklaman ko'y inilagay nila sa aking templo. Nilapaastangan nila ang tahanan ko. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Ang kontradiksyon po ng talata. Sa Gawa, Kabanata 17, talata 24. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa aklat po ng Exodo, Kabanata 18, talata 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, hindi masusuhulan. Sa aklat po ng Deuteronomio, Kabanata 5, talata 20. Sana nga'y manatili ang takot nila sa akin at lagi nilang sundin ang aking mga utos upang mapanuto sila at ang kanilang mga anak hanggang sa habang panahon. Sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 1, talata 7. Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 14, talata 27. Ang pagkatakot kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa kamatayan. Ang kontradiksyon po nito, sa aklat po ni Marcos, Kabanata 12, talata 20 hanggang 30. Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, O Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Sa unang aklat po ni Juan, Kabanata 4, talata 18. Walang kalakip na takot
ang tunay na pag-ibig, sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sa aklat po ng Exodo, Kabanata 4, talata 21. Sinabi sa kanya niya, pagdating mo sa Ehipto, gagawa ka ng kababalagan sa harapan ng Paraon. Ngunit pagmamatigasin ko siya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Sa aklat pa rin po ng Exodo, Kabanata 7, talata 3 hanggang 4. Ngunit pagmamatigasin ko ang Paraon at gumawa man ako ng maraming kababalaghan sa Ehipto, ay hindi siya makikinig sa iyo. Kung magkagayon, padarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas mula ron ang aking mga hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita. Sa dalawang talata pong ito, ang bawat isa ay mayroong contradiction. Kayo na ang mag-aral at magsuri. Ang may akda ay hindi kilala ang tunay na Diyos. Ang Panginoong Hesus lamang ang tunay na nakakakilala sa Diyos. Ito po ang ilan lamang sa mga contradiction ng mga talata ng Biblia. Marami pa ang naniniwala na ang mga nilalaman ng Biblia ay walang contradiction. Sa patuloy ninyong pagbabasa, pag-aaral at pagsusuri ng Biblia, kayo na ang bahalang alamin pa ang ibang contradiction sa Biblia. Ang aking ibinigay ay ilan lamang. Naway maunawaan ninyo na ang Biblia ay mayroong dalawang bahagi, ang lumang tipan at ang bagong tipan. Sa dalawang bahaging ito, malalaman ninyo agad na ang luma at ang bago ay magkasalungat, magkakontradiksyon. Hindi ko po sinasabi na mali ang kanilang paniniwala noong kanilang panahon. Ang mga isinugo ng Diyos sa iba't ibang panahon, kaya't mayroong mga contradiction. Ang Panginoong Hesus ay sinugo ng Diyos sa ibang panahon. Siya ang nagturo ng mga bago at lumang aral na angkop sa bagong henerasyon. Isa pang halimbawa ng contradiction, sinabi niya, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin mo ang iyong mga kaaway. Naway naging kaisa ko kayo sa paniniwalang ito na ang mga talata ng Biblia ay mayroong contradiction, sapagkat si Moises, ang mga propeta at ang Panginoong Hesus ay sinugo sa iba't ibang panahon. Nangaral ng mga bago at lumang aral na angkop sa kanilang panahon at henerasyon. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos at ng Panginoong Hesus. Amen.